Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo at tayo malalalahanin. Malalalahanin po natin ang ilang saglit ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang mga nagtaon at araw-araw. Aming Panginoon, maraming salamat po, Lord, noong nagdaang taon ng 2023, sa lahat po ng iyong pag-ibig, pagsubaybay, at mga biyaya, Panginoon. Hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming Panginoon, ang aming buhay, aming sinasamba, itinataas, Diyos na mga Diyos, wala na po ibang Diyos maliban sa inyo. Sa umaga po ito, Lord, mula po sa pasimula hanggang po sa pagtatapos, ikaw lamang po ang itinataas, wala na po iba, Panginoon. Lord, sa umaga po ito kami nagpapasalamat sa privilege, Panginoon, na kami magkakapatid ay nagsama-sama muli, Panginoon, na kami po ay magpupuri sa iyo, mananambahan sa iyo ng buong puso, Panginoon. Salamat po. Marami po salamat, Lord, sa lahat-lahat, sa worship team na ginagamit mo. Nawa po, Panginoon, ang aming mga pag-awit ay maging kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sa instrumento, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na narito, Panginoon, na magpupuri sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa mga word mo na bibigay sa aming magsasalita. Lord, bigyan mo po siya ng double portion of anointing, Panginoon, na ang aming mapapakinggan ay aming dadalhin sa pag-uwi namin. At tulungan po kami, Lord, umay-buhay po ang aming mga napakinggan. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagkukulang namin nagawa sa inyo, mga sinadya hindi sinasadya, Panginoon. Alam namin, Lord, na kami ay pinatawad mo na. Salamat, salamat po. Ito po 2024, amin po hinihiling na muli, Panginoon, ipagpatuloy mo, Lord, ang iyong pagsubaybay sa gabay, Panginoon, at pagmamahal mo, Lord, na walang kupa sa aming lahat. Ang mga kapatid, Lord, na wala pa dito, ikaw po, Panginoon, ang sumubaybay sa kanilang pagpunta. At sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan mo rin po ang isa sa amin. Salamat sa umagang ito, Lord. Ito po aming samot na langit na may pananalig. Pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Mataas na palakpak para sa ating Diyos. Unang palakpak na yan. Pakisabi sa katabi, Happy Sunday. At ilang oras na lang, Happy New Year. Kaya pakipati po ang katabi ng Happy New Year. At alam po madaming nangyari sa buong 2023. Pero mas higit pa ang pagpapala na ibibigay ng ating Panginoon sa darating na 2024. At mamayang gabihan, pasalubungin natin ang may pasasalamat at pag-welcome muli ang umubuhos na pagpapala ng laring sa ating Panginoon. Amen! Isa nga po ng blessing shout! Hina naman nun. Blessing shout! At sabi sa salita ng Diyos sa Awit chapter 9 verse 1, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahanga-hangay ginawa mo ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako'y aawit ng may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. So wala tayong gagawin ngayong umaga, kundi ibalik ang papuri at pasasalamat mula sa ating Panginoon. Amen? At ano ba kayong umawit? Sumayaw sa presensya ng ating Diyos. Sa munang malapad ng tagumpay at sinawag sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Sabay-sabay po tayong lumalapak na may pasasalamat sa ating Panginoon.
ikaw lang ang pag-asa, wala nang di makakaya. Ikaw ang susunod pag-asa, ikaw ang nagpapagligtas, nagpapagtanggol. Salamat Panginoon sa oras na ito na kami tinipon niyo sa lugar na ito. Maraming salamat Lord sa nakaraang 2023 na puno ng pagpapala at pagmamahal. Madaming nangyari pero ikaw lamang ang aming titingnan.
Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang dakila sa lahat. At sa pagparating ng 2024, Panginoon, patuloy ang pagpapala mo. Patuloy ang iyong pagmamahal. Patuloy ang iyong pag-ibig sa bawat isa na namin, Lord. Thank you, Jesus. Banal na Espiritu, pumakita ka sa aming gawain ngayong umaga. Ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kadakilaan. Thank you, Jesus. Patuloy po natin awitin ang ating Panginoon ngayong umaga. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We can worship you, God. We can praise you, God. You are amazing, God.
magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang man, maaasahan kang lagi, maging hanggang oras nitong buhay. Minsan pangit natin ang ating Diyos, dakila ka o Diyos. Dakila ka o Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yes, Lord, napakatuli mong Panginoon. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi, hanggang wakas itong buhay. Dakila ka o Diyos, dakila ka o Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka o Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na kagilan. Sa bawat itakil, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan sinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila Pastor, tunay nga na dakila ka, Panginoon. Mataas na palakpak, kasigawan, nalagin sa tunay na Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang blessing shop. Purihin ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan pa, napakahina po ng iyong palakpak. Palakpak na abot hanggang langit. Palakpak para sa nag-isa at tunay ng Diyos. Sinabi po ng salita ng Diyos, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon. Sino po sa inyong naniniwala kasama natin ang Panginoon? Kung naniniwala po kayo na kasama natin ang Panginoon, this is the best time to pray for one another. Lalo pa at mamayang gabi magpapalit na po ng taon. Panibagong yugto na naman ng buhay natin ang magsisimula. So I want you to get a partner and just bless that person. Lalo na po sa paparating na 2024. Just bless one another. Kung may nakikita po kayo na walang katabi, just grab that person and just speak God's life. Pag-pray po natin ang isa't isa. Believing that God hears our prayers, believing that God is here with us, believing that when 2 or 3 are gathered in His name, God is there, God is in our midst. Today, if you're feeling discouraged, today, if you're feeling down, know that God, your Father, is here.
May nakikita po ako walang katabi. Can you just bless that person? Thank you, God. Thank you, Lord. The chorus of the song still, When the Oceans Rise. Let us sing that song. I believe this is the right song for the moment. This is the right song for another year that is about to come. Even in the midst of strong waves, even in the midst of uncertainties, we know God is with us. Amen? Amen. You see, the safest place in the world is in the presence of our Lord. Hindi ka pa nakakapag-worship kanina, I want you to give your best worship to the Lord. I want you to extend your hands to God. He's a God who gives. He's a generous God. And so we sing, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still. You are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be beside you, be still. And know that He is God. Alam niyo po ba kung anong kahulugan ng word na be still? It means take a vacation. May sinasabi ng Panginoon na Boracay tayo bukas na bukas. But God is telling us, take a vacation from all cares. Take a vacation from all your worries. And just praise the Lord because He is a big God. He's a wonderful God. He's a God who can do all things for us. Amen. He is always faithful to us. Thank you, Lord. Hug someone beside you and tell that person, mahal na mahal ka ng Panginoon. Isa pang katabi, pakiyakap ng mahigpit, sabi mo sa Kanya, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Happy New
Lord. Amen. Brother Caleb, just keep on praying. Sino po sa inyong excited ngayong umaga? Praise the Lord. This is indeed a special day dahil tayong lahat ay magkakasama bilang magkakapatid and the Lord is with us this morning. Bago ko po ipakilala ang ating tagapagsalita ngayong umaga ay nais ko lang pong kilalanin ang ating mga ka-blessings na hindi natin masyadong nakakasama. Ngayon pong umaga ay kasama natin ang ating mga leaders from Blessings in the Word Kalaka. Pwede po ba silang tumayo sa pamumuno ng ating chairman ng Kalaka, si Brother Rodel and soon to be Pastor Rodel. Amen. Kaway-kaway naman kayo dyan, mga leaders po natin from Kalaka. Okay. And of course, ang aking mga pinsan, si Charm. Ayan po. Mamaya aking papakilala yung katabi niya. Okay. Charm, kaway-kaway naman dyan. Siya po ang ating pinaka-ate Juliet ng Kalaka. Ayan po, ang ating manager doon. Maraming salamat po sa inyo. You may now take your seats. Praise God. At alam nyo, noong pong taong 2010, sino po sa inyo part na ng Blessings taong 2010? Taas ang kamay. Taong 2010, sinimulan po natin ang Home Prayer Meeting Movement dito sa Tagaytay. Nagsimula po tayo sa 10 grupo hanggang sa dumami na tayo ng dumami. At isa po sa original 10 ng HPM, ayun pong Pinagpala Group sa Poorhouse dito po sa May Mahogany. At natutuwa ako dahil ang mga pangunahing miyembro ng Pinagpala Group ay kasama na ulit natin ngayon. Sila po'y nag-abroad from Australia. But right now, they are with us sa pangunguna po ni Kuya Teddy and Ate Trixie. And family tayo po ang ating mga kapatiran. Praise the Lord. At hindi niyo po na itatanong, ito po nga aking pamangkin, si Catherine. Kaway-kaway naman dyan. Isa po sa ating mga worship leaders noon. Mamaya daw sa sampulan sa Welcome back, Pinagpala Group! We're so blessed to have you. Pwede na po kayo maupo. At hindi niyo po na itatanong, taong 2010 din ay sinimulan po natin ang singles ministry ng Blessings in the Word Community. At marami po sa kanila may mga asawa na. At natutuwa ako dahil yung isa sa pangunahing leader ng singles ministry noong 2010, ito po kakauwi lang din galing UAE. Kasama natin ngayon si Sister Eljoy. Sister Eljoy, hindi ko na nakilala. Akala ko si Catherine Bernardo. Okay ka na ba? Nakamupon ka na. Welcome ba kapatid? At kung meron pa po mga ka-blessings dito na ngayon lang ulit nakabalik sa gawain ito, baka hindi ko kayo natawag. Taas nga ang kamay. Okay. And of course, kung kayo po ay newcomer, taas po ang kamay ninyo, taas ang kamay. Welcome po sa Blessings in the Word Community. This is your family, your home, and your friend. We're so happy to have you. Amen. Hindi ko na po pakakabain pa, tatawagin ko na ang ating tagapagsalita ngayong umaga. September 2, 2023 ay nanganak na po officially ang ating church. Ang Blessings in the Word Tagaytay at nasimulan po ang Blessings in the Word Kalaka. And that time, we knew in our hearts na ito pong masasalita ang gagamiting pastor doon and preacher. Although ayaw pa niya magpatawag ng pastora dahil nahihiya pa siya. Pero nagpa-function na po siya bilang ating pastora doon. At nakakatuwa pong i-report, may sarili na silang accounting, may sarili na silang bank account sa Rural Bank of Kalaka. Nakakatuwa. May sarili na rin po silang ushering ministry, may sarili ng worship team, and of course, may sarili ng preacher. And I am so privileged to introduce to you this morning our speaker from Kalaka City, Batangas. Tawagin po natin ang aking pinsan din, Sister Charisma de los Reyes. Let's welcome her. So pray natin sandali ang ating pong kapatid. Just extend your hands to her.
Father, we thank you for this beautiful day. Salamat po dahil tinawag mo ang batang ito upang maglingkod sa iyo at upang pangunahan ang gawain sa Calaca, Batangas. Lord, we know, noon pa man na tinawag mo siya, and you have anointed her to be your mouthpiece in this world. Lord, I know she will be a pipeline of your love this morning. Lord, we know, as she released your word this morning, many people's lives will be blessed. Those who are feeling discouraged will be strengthened. Those who are weak will be made whole. Those who are sick will get healed. And today, Lord, we know marami kang gagawin sa aming kalagitnaan. Have your way, O God. And thank you, O God, for anointing your daughter, Sister Charisma. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Sister Charisma, take it away. Magandang umaga po. So, ayun po, nung na-invite po ako ni Pastor Joshua, sabi nga daw po niya, mag-share daw po ako dito sa Tagaytay. Sabi ko, trainee pa lang ako, pero na-promote na agad ako ni Lord. Sabi ko, nahiya ako, pero sabi ko, hindi naman ako yung magsasalita for them Diyos. Sige po, bago po tayo mag-start, declare muna po natin yung salita ng Diyos, sabay-sabay. Tayo po tumayo. Lagay po natin yung ating kamay sa aming puso, then sabay po natin declare ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. At ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagpapala. Ang salita ng Diyos nagpapala. Today, I receive the blessings in the Word. The blessings in the Word. Today, I receive the blessings in the Word. The blessings in the Word. In Jesus' name. Amen. Sige po, kahit manatili mo muna po tayo nakatayo, may gusto lang po akong basahin mula sa Efeso chapter 1 verse 1 to 14. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa panghinirang ng Diyos, at tapat na sumasabatay, kay susumarin niyo nawa ang kagandang loob at payapaan mula sa Diyos na ating Ama. Verse 3, purihin ang Diyos at Ama nating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Verse 6. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kanya ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kami mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig sa salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga kamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian.
Sige po, tayo po tumungo sandali at manalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, hari ng awa, Diyos na tunay nga pong kataas-taasan. Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka namin ngayong umagang ito. Mangyari lang, samahan mo kami. Banal na Espiritu ng dakilang Diyos, ikaw magturo sa amin. Ikaw ang maging mouthpiece namin for today. And I pray that may you help us to understand the word. May you give us the wisdom and knowledge to understand the word with clarity, O God. I pray that may you use me as a pipeline of your blessings to share your word, O God. At ikaw lang maitaas sa lugar na ito. Kundi ang pangalan mo lang, wala ng iba. Panginoon, kailangan ka namin. Ikaw magsimula at magtapos ng buong service na ito. Samahan mo kami hanggang sa aming pagwit. Madala po namin ang lahat ng aming maririnig. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po muna maupo. Kamusta po ang inyong Christmas? Bless na bless po ba? Amen. Magbabagong taon na po ulit, so alam na po natin, babalik na po ulit yung mga estudyante sa school. And speaking po of students na babalik sa eskwela, naalala ko po yung first day po namin ng school, nagpapasok pa lang po kami ni Charm, di ba po, nag-aaral lang po kami noon ng elementary and high school. Naalala ko po na bago po mag-start yung klase, pumipili na po yung teacher namin kung sino yung president, vice president, treasurer, and even yung cleaners po ng klase. So dahil po ng first year kami, syempre first day, pag po ganun agang-aga namin, wala pa pong ibang estudyante, nasa room na po kami, nasa school na po kami noon. Kaya kami po yung napili, kaming dalawa ni Char, napili po kami maghawak ng susi ng braso. Naobligahan po kami pumasok ng maaga araw-araw. So naging challenge po yun. Pero bakit ko nga po ba na-share yun? Kasi po, naalala ko lang po, kung ang tao po ay nakakapili, kung po sino ang bibigyan niya ng gawain, mas lalo na po ang Diyos, kaya din pumili. Ano po? Kaya nga po, ang title po natin ngayong araw na ito ay Pinili Tayo ng Diyos. Sige po, click nyo lang po ulit. Ayan, may effect kasi yung mga content. Ayan. So, pinili tayo ng Diyos. Bakit nga po ba tayo pinili ng Diyos? Yun po yung ating pag-aaralan ngayong araw. Number 1, pinili niya tayo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Parang sa school po, bakit nga po ba nag-a-assign ng teacher ng cleaners? Di ba po, uso-uso po sa classroom, may assign ng cleaners, group 1, group 2. So kasi po ayaw ng teacher na pag uupo ka, madumi yung upuan mo bago mag-start yung klase. O yung lalakadan mo, may dumi. So, nauso po sa school noon yung tapat mo, linis ko. So, hindi naman po talaga mapapanatiling malinis yung kapaligiran kung wala pong maglilinis, di ba po? Kaya nga po may janitor tayo, may naglilinis sa bahay, nandito ang ating mga kapatid. So, ganun din po sa parents. Minsan, bago pa man po pumasok, ang mga anak nila, nakaready na po yung uniform, yung isusuot sa school. Talagang nilabhan po ng mga nanay ng maigi. Naalala ko po kasi mami, wala pong tiwala sa washing machine. Kailangan po talaga pupusutin para malinis na malinis. So, para po, pagdating ng klase, malinis at presentable po yung kanilang mga anak. Ganyan po yung mga nanay. So, speaking po ng nanay, naalala ko po ang Mami Dory. Nung papasok po kami sa school, malinis na po at saka planchado na po yung uniform namin. Isusuot na lang. Naka-ready na po yan, nakasabit sa may hagdan, tao na lang po lang. So, naalala ko po yun. And, so, same thing din po kay Lord, na sa atin po, si Jesus po yung naging cleaner natin. Nilinis na tayo ni Jesus through His blood. So, wala na po tayong bahid na kasalanan. Wala po na tinanggap natin siya. Parang teacher lang din po natin or uniform. Ano po, kung kumbaga po, si Jesus po yung Mr. Clean or tight ng buhay natin. May example nga po ako dyan. So, click nyo lang po ulit to. Ayan, sa atin po si Jesus, kumbaga, siya yung Mr. Clean and tight ng buhay natin. Minsan, magugulat ka na lang isang araw. Narinig mo, gulat na gulat yung bata. So, parang ganyan lang, magulat ka. Isang araw, narinig mo yung turo ni Pastor Joshua. O yun, doon pa lang tinamaan ka na. Ano po, yung heart mo na-touch na ni Lord. Thank you Lord ka na lang talaga dahil po doon mas naunawaan mo na. Dahil po pala sa Kanya, ikaw ay malinis na. So, tayo tinatawag na.
So, second part po ng story, naalala ko po yun, yung uniform. Isusuot na lang po namin, ibobotones pa po ng mami. Kasi nga po, spoiled na spoiled dahil bunso. Then, one time po, dahil po sa pagmamadali po, dahil nga late na, ako na po yung nagbotones, dahil hindi sanay. Dahil nga spoiled eh. So, pagmamadali ko po, napansin ko po, parang mas mahaba ata sa kanan. Tapos sa kaliwa exo. So, sabi ko, singit ko na lang sa palda, hindi na halata. So, yun po, nakapasok na ako sa school ng ganun. Then, yung ano po, isa ko pa pong clumsy moment nang po ako pumasok sa school grade 1. Punta po ako CR. Kasi sabi ko, sige, CR ako mag-isa, bata pa din po ako. Then, di pa po pagbata, basta-basta na pa mag-alis ng palda yan. Then, paglabas ko po ng CR, nakita ko po yung dalawang estudyante nagbubulungan. Sabi ko, parang tumatawa pa yung isa. So sabi ko, hindi ko nagtindi, lakad ng ako pabalik na ako. Then sabi ng isang estudyante, ay, wait lang na yung palda mo. Sabi ko ba yung palda sa likod? Nakasikit na po pala yung palda ko sa underwear ko. So, iyak po ako noon. Kaya po tatakbo na po ako ng classroom. Eh, wala po ang mami. So, alam niyo po yun, sa halip na matuwa po ako, medyo nainis pa po ako. Kasi nga po, alam niyo, nakakahiya yung nangyari. Then, nalaman po kaya pala sila nagbubulungan dahil para sa akin. Yun po. So, buti na lang po, may ibang taong tumulong. Same thing po natin, ang ama natin sa langit. Ano po? Minsan kala natin, kaya na natin, di ba po? Minsan makasunod tayo, malaki na ako, alam ko na ang tama o mali. So, minsan nagtatampo pa tayo, pero minsan kakaisip natin na alam na natin, doon pa tayo napapahama kasi hindi tayo marunong sumunod. Kaya natin minsan paunahan yung sarili natin. Ano po? So, hindi po pala talaga natin kaya. Kailangan po natin si Kristo. Siya lang po talaga. Ano? So, balikan po natin yung Efeso chapter 1, verse 4. Basahin ko lang po ulit. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, verse 7, Pinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. So dahil po sa grasya ng Panginoon, kaya po tayo ay malinis na sa pamamagitan ni Kristo. So kanya po tayo, anak po tayo ng Diyos at sa kanya po, dahil po kay Kristo, ginawa na po tayong banal ng Diyos upang maging kaisa po niya at malayo na sa kasalanan. Dahil kung wala po si Jesus, wala pong kalinisan na magaganap. Ano po? In other words, wala pong kapatawaran ng kasalanan. The same way po, kung ang Diyos po ay nagpapatawad, sino po tayo para hindi magpatawad? Ano po? Meron po ba tayo hindi pa nalilet go na sama ng loob? Or may tao pa po ba tayo hindi napapatawad? If meron, maybe it's about time. It's about time. Patawarin mo na po si tatay, si nanay, si ate, si kuya, si anak, or si bunso, kahit makulit. Ayun po. And even yung kapitbahay mo, yung kamarites, patawarin mo na. Kung meron man kayo sama ng loob. Kasi po, kung tayo pong tatanungin, gusto po ba natin, bukas na lang tayo patawarin ni Lord? Eh kung paano po kung bukas, kunin na ang lahat? Eh hindi na tayo napatawad. So kung gusto po natin mapatawad, patawarin din po natin yung mga nagkakasala sa atin. So wag po natin palampasin ang oras para hindi magpatawad. Kasi po, hindi natin alam when is the time. Ano po? So, declare po natin itong word na to. So next yun po. Basahin po natin sabay-sabay. Magpapatawad ako pagkat ako ay pinatawad din ng Diyos. Amen? Amen. So wag na nating palipasin ng 2023 na hindi nagpapatawad. Ano po? Wag na natin hintayin ng 2024. Bagong taon, bagong buhay. Ano? So, kung naunawaan po natin, magpapatawad na nga po ba tayo? Mamaya na, agad? So, tara na po sa number 2. Yung ating kung bakit tayo pinili ng Diyos ay dahil upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang teacher or student, bilang magulang or anak, kapatid, lahat naman po tayo, magkakaiba man, pero lahat po tayo may nais mangyari sa buhay.
Alam niyo po yun, yung makapagtapos ng pag-aaral, may pang-tuition ng anak, magkaroon ng magandang business, magkaroon ng maayos na pamilya, at makatulong sa magulang. So, si Lord naman po ganun din. Ang goal po ni Lord ay yung to spread the word of salvation. Yung ipaalam po sa atin, tapos na, ginawa ko na sa cross of Calvary. Ang purpose po ni Lord sa buhay natin ay yung makilala natin siya sa pamamagitan ni Kristo. At ipagkatiwala po natin sa Kanya lahat. Parang magulang po natin, iisipin po tayo na iisipin ng mga yan. Diba? Praying na sana makapagtapos ng pag-aaral ng aking anak. Then pag nakapagtapos po ng pag-aaral, praying sana magkaroon ng maayos na career. After magkaroon ng maayos na career, sana magkaroon ng mabait na mapapangasawa. Amen. At sana po magkaroon ng healthy ng mga anak. So, napa-amen naman ako. So, amen. So, after naman po nun, maayos na, yun nga po, healthy kids, di ba? Alam niyo po yun, never-ending love. Walang hanggang pagmamahal para sa mga anak. So, ganun po tayo pangalan ng ating mga magulang. Kung ang magulang po natin, dito sa lupa ay gano'n. So, mas lalo na po si Lord sa langit. Ano po, higit pa yun, kasi siya gumawa sa atin eh. So, yung goal po niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasama po niya. Kasi lahat naman po tayo may paroroonan. Temporary lang po yung mundo. Parang ito po kasi, ito yung ating practice bago natin makita si Lord. So, pusayan mo na, kasi temporary lang naman to. Ang permanent doon sa Kanya. Kasi yung forever, kaya nga buhay na walang hanggan. So, yung sa atin po, parang luto lang ni nanay. Alam niyo po, yung nakahayin na, nandiyan na yung chapsol, nandiyan na yung palaya, yung prutas. Kakainin mo na lang, itatanggapin mo na lang. Pero minsan, nasisilaw pa tayo ng Jollibee at saka McDo. Samahan mo pa ng Coke-Float, ayun sira ng diet. So, yun po, sa atin, same thing din po. Madalas sinasabi natin kay Lord, parang si Bea Alonso, Lord, ngayon na lang ulit. Parang lagi na lang yun na, ngayon na lang ulit. So, parang yung offer lang ni Lord na healthy life, everlasting life, tatanggapin na lang po natin. Pero minsan, nasisilaw pa tayo ng worldly things. Ayun, kaya nagkakaroon ng delay. Nakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay, yung pinaka-focus natin, which is the everlasting life. Pagpapalit mo ba sa sandaling kasiyahan, yung everlasting life? Sino po may gusto ng everlasting life? Taas ang kamay. Amen. Amen. So, kung gusto po natin, kay Kristo, wag sa world. Wag po sa world. Kasi sa world, pansamantala, hindi forever. Kaya lang may forever. So, parang yung offer po na healthy na po, parang yung offer na po ni Lord na healthy life, everlasting life. Di ba yung fast food po, minsan, inaalaw lang ni Lord na dumaan yan para pagtibayin ka. Pero kung iisipin mo po, yung fast food, masarap nga, di ba? Alam niyo po yung hanap-hanapin mo, pero hindi naman siya healthy. Nagkukos pa sa atin ng health problems. The same thing din po, na yung iisipin mo na dapat pala prutas at gulay na lang ako, nakahaba pa ng buhay. So, nakakatulong pa. Ano po? Nakakapag-sexy, nakakapagpaganda. Same thing din po, kahit yung mga yosi, alam niyo po yun, yosi, sarap lang sa simula, pero sa pahuli, ayun, nandoon na po yung regrets. So, natin palampasin. Tanggapin natin yung kay Lord. Sabi nga po, balikan natin Ephesians chapter 1, verse 9 to 11. Basahin ko lang po ulit. Ipinaunawa sa atin ng Diyos na ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Verse 11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. So, pinili po niya tayo hindi dahil para sa ating sarili, kundi para sa Diyos na lumikha po sa atin. Na lahat po tayo, mga anak niya, magkakasama-sama tayo one day. Doon po, sa pagdating niya, naghihintay na lang po tayo. Balang araw, nandun tayo sa tahanan ng Diyos kasama niya. Si Kristo lang po talaga yung daan patungo doon. Kaya nga po, habang buhay na po yan everlasting life. So,
tayo po kaya, kung papipiliin po tayo, yung masarap po ba pero hindi naman po okay po para sa atin, hindi naman siya the best, or yung medyo parang yung gulay na mahirap tanggapin pero pag pinili naman po natin, alam natin na yun na po yung makakabuti. So, ano po kayong pipiliin natin? Gulay na prutas na. So, yun na po yung handa sa bagong taon. Wala nang graham cake. Ayun pa din. Sige, lagyan lang ng gulay sa loob. Joke lang. So, piliin po natin kasi si Lord, hindi siya nagdalong isip na pinili tayo. So, dapat siya din yung piliin natin. Kasi, magulang din natin, alam yung the best para sa atin. Same thing with Lord. Alam din yung the best para sa atin. Minsan, masasabi mo, bakit ganun? Lord, yung binigyan mo sa akin. Pero hindi mo alam, may blessings in disguise. So, kung naunawaan po natin yung number 2, sige tayo na po sa number 3. Bakit tayo pinili ng Diyos? Upang makamit ang tatak. I'm sorry, may image po kasi ako doon na una. Nakalimutan ko share. So, mapapansin niyo po yung world. Di ba pumaluwag siya? Ang dami pumupunta. Kay Lord parang ang kipot. Kasi ganun po talaga kahirap sumunod. Yung world po, maluwag, madaling puntahan, pero wala pong kasiguradahan yung dulo. Pero kay Jesus, kung si Jesus ang pipiliin mo, malalaman mo, malinaw na malitaw salita niya, everlasting life. Ano po? Amen? Receive niyo yun. Amen. So, sige po, number 3, lagi po makalimutan. Upang makamit ang tatak na pinangakong Espiritu Santo. So, yun po yung point number 3 natin. Parang din po sa pag-aaral natin na, di ba po magulang natin sasabihan tayo, pag mag-aaral kang mabuti, ibibili kita ng ganito. Alam niyo po yun, may reward pag ginawa mo, pag sumunod ka. So, same thing din po kay God. May promise si Lord sa kanyang mga anak na kahit nasa langit man siya, kahit nandito tayo sa lupa at nandoon siya, ibinaba na po niyang banal na spirito. Pwede rin po natin ma-experience yung heavenly rewards as long as we are with God. Ano po? As long as we hold on to Jesus. Pwede po natin maranasan yung heavenly rewards. Parang katulad ng sa mga Israelita, di ba? Si Lord ang nagbigay ng mana sa kanila. Same thing po sa atin. Ibinabalik po ng Diyos yung pangako niya sa atin na kahit nandito pa tayo, pwede pa natin maranasan kahit na nandito pa tayo sa mundo. So, balikan ko po yung Efeso chapter 1, verse 13 to 14. Basahin ko lang po muli. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo din na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo. Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. So, ito po yung sign, may pinagkaloob na po sa atin ni Lord, yung Gospel of Salvation. Yung kaligtasan, nung tayo ay nakakilala po at tumanggap kay Jesus. So, tayo po na pagmamayari ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang nagsisilbi po nating guardian, kaibigan, best friend, kumbaga. So, habang nandito po tayo sa temporary home po natin, na kaya po natin maranasan yung pagpapalang langit kahit nandito pa tayo. So, iniwan po ni Lord yung pamana, which is the Holy Spirit. Balikan ko lang po yung sinabi po sa verse 14. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos. So, yun po yung katibayan na makakamit po natin yung promises of God, sabi po dito sa word na ito. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. So, guarantee po yung promises ni Lord. Yung mga nabanggit po niya sa mga salita niya, yung mga kiniklaim, kaya nga po every morning, di ba, sinasabi natin, ang salita ng Diyos. Kiniklaim natin kasi nandun na yung promises ni Lord na marireceive mo yon basta nasa sa Kanya ka talaga at sumampalataya ka kay Jesus. So, nakikinig po ang Diyos sa atin. Ang sa atin po, i-claim na lang natin, i-declare na lang natin. Pray lang ng pray, tawag lang kay Lord. Huwag sa kapitbahay, huwag dun sa kamarites na natin sa labas. Ano po, kasi wala naman tayo makupulot. Kay Lord meron. So, mas maunawaan po natin yung pinangako ng Diyos. Paano nga po ba natin marireceive yung ipinangako ng Diyos? Through what? Siyempre po yung Bible. Dapat po talaga tayo, nagbabasa tayo ng Bible everyday. Kahit one chapter a day, if
Iba po yung nakaka-receive ka. Yun po yung yung ating pagkain spiritual. Hindi lang po katawan yung pinapakain natin, kundi po pati yung ating spirito, kaluluwa. Kasi po kahit yan nagugutom. So, lahat po ba tayo may Bible? Amen. Binabasa po ba natin everyday? Ba't parang humina po yung amen? Yun lang. Amen. Babasahin ko na starting 2024. Masimulan po natin yung taon, tapos tatapusin yung taon na puro word ni Lord. Ay, tingnan lang natin kung di ka pagpalayan kung taon. Ano po? Amen? Amen. Amen. So, naalala ko po yung sinabi ng leader ko noon sa church nung na-start po ako. Sinabi po sa akin ng leader ko, it's either yes, no, or wait. Yes, if it's the best for you. No, if it's not the best for you or God has a different plan. And wait, if it's not the right time. So, may blessing si Lord. Makakahiling ka naman po sa Kanya. Yun nga lang, hindi naman po sinabi Lord na hindi ka maghihintay. Siya nga. Amen? Amen. Lalim na namin. Lalim yung pinanggaling. Oo. So, yung Lord po pala talaga galing sa langit, hindi po dito sa lupa. Huwag natin hanapin sa tao, huwag natin hanapin sa paligid. Kay Lord ka tumakbo. Kasi binabana po niya yung Holy Spirit eh. Holy Spirit is a person that will guide you, will help you in everything. Tawag ka lang, Holy Spirit, tulungan mo ako. Kasi Holy Spirit of the living God yan eh. Alam mo po, yung karunungan, yung wisdom sa Kanya po nang gagaling. Lahat yun, ng pagpapala. So, lahat po ba tayo, naiinip po ba tayo sa blessings ni Lord? Even yung sa long-standing prayer natin. Marami po tayong long-standing prayer na hinihintay na minsan di pa binibigyan ni Lord. Minsan, naiinip. Kahit ako present ako dyan. Naiinip din ako minsan. Kine-question ko nga si Lord minsan eh, pero tiwala lang. Naalala ko po si Pastor Steven. Kung nakapanood niyo po, yung minsan po kasi nakinig din ako ng mga preach online nung nag-pandemic. Kaya dyan po nauso yung mga nag-preach online. And naalala ko yung sinabi ni Pastor Steven, nagluluto ang Diyos. Minsan titikman mo, parang hindi masarap. Ano ba yan? Pero sabi ni Lord, patapusin mo muna ako, hindi pa ako tapos sa'yo. Ganun din po, ano? Patapusin mo muna magluto si Lord doon. Abot sa pagkain lang. Atap na atap ka ilay. Oo, atap na atap, tikim tayo ng tikim. Hindi pa natin lang, wala pa yung, alam niyo po, yung seasonings. So, hintayin muna po natin magluto si Lord. Patapusin mo muna po natin bago tayo magreklamo. Kasi doon po, matitikman po natin yung tamang regalo. Amen? So, huwag po natin pakialaman ng Diyos sa plano niya. Minsan pinapangunahan natin, Lord, dito mag-bless ako, pupunta ako dito. Mamaya. Pero, disappointment ang nararanasan natin. Kasi pinangunahan natin ng Diyos. So, huwag po natin pangunahan ng Diyos. Hintayin muna natin matapos yung niluluto niya bago tayo mag-reklamo. Kasi malalaman mo, ay, ito pala yung the best. Diba? Amen? Amen! So, parang pag-aaral lang po yan, ilang taon ka naghintay para makagraduate. Di ba po? At the end, gagraduate at gagraduate ka. Basta mag-aaral ka mabuti. So, nasa-suggest po ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. Amen. And at the end of the tunnel, naghihintay din po yung blessing sa'yo. Huwag ka lang pong hihinto. Okay lang minsan, napapapost ka, pero tuloy lang, huwag kang babalik. Ano po, huwag nang balikan yung nakaraan. Move on natin. Ano? Huwag na po tayo mas sa 2020. 2024 na eh. So, bagong buhay, bagong taon, bagong pag-asa, syempre si Lord. Tuloy lang, 2024 na. Babawi si Lord sa atin. Amen? Amen. So, believe in Jesus and He let His will be done into your life. Naalala ko po yung sabi ni Pastor Vlad. Share ko lang po dito. Yan po. Sabi po dito, you are not saved by your good work. You are saved to do good work. So, hindi naman po talaga tayo naligtas sa, ibig sabihin po niya, hindi po tayo naligtas sa sarili nating kakayanan. Hindi po sa dahil mabuti akong anak, mabuti akong magulang, hindi po dahil doon. Naligtas po tayo dahil kay Jesus. At after doon, nandun na po yung transformation. Which is kaya tayo, gagawa na ng mabuti. Kasi kasama na si Lord. Iba na yung namumuhay ka sa nakaraan at namumuhay ka na kasama mo ang Diyos. Nandun po yung pagbabago. Hindi po dahil
simula pa lang ay mabuti ka ng tao. Wala namang pumabuti eh. Lahat po nagkakasala. Though yung ginagawa natin, okay, pero pag wala si Lord, wala rin silbi. So, si Jesus po talaga, we are saved to do good work. So, kung nasa inyo na po si Jesus, nandun na din po yung pagbabago. Amen po? Amen. Iba na po yung takbo ng buhay natin. Hindi na yung takbong mundo, takbong langit na. Amen? Amen. So, pinatawad na tayo, kaya magpatuloy lamang sa Kanya at huwag nang bumalik pa sa nakaraan. Nagkamali man tayo muli, hindi lang ng tawad. Lumapit lang sa Kanya. Kasi dahil sa Kanya, siya po, hindi niya tayo bibiguin. So, can you please declare po yung word na to? I am for God alone. I am for God alone. Ako ay para sa Diyos. Ako ay para sa Diyos. Amen? Amen. Ako ay para sa Diyos ngayong 2024 at sa susunod pang taon. Amen? Amen. So, tayo po ay para sa Diyos, di ba po? Kung ganun po, pwede po bang samahan niyo ako sa prayer of acceptance? Kahit ano po, sabayan niyo po ako kahit sa mga iksing panalangin. Sa lahat po ng ngayon na po nakarinig or kahit narinig niyo na po ito ng paulit-ulit, nag-pray po ang acceptance. Everyday naman po acceptance kay Lord. So, tungo po natin yung ating ulo, tayo po manalangin. Sabayan niyo po ako sa mga iksing panalangin. Panginoong Diyos, dakila at tapat na Diyos, inaamin ko, ako ay nagkasala sa iyo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Inaamin ko, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Lord Jesus, come into my life. I accept you as my Lord and Savior. Jesus, I need you. Please forgive me. I know that you already forgive me. I know that you are the God who forgives every day. I pray that may you help me to get through the day. And I pray as I accept you, Lord, I pray that may you make me the better person of this coming 2024. Help me, Lord. Thank you for the forgiveness of sins. Thank you for everything, Lord. And as I receive you as my Lord and Savior, I thank you for your goodness and for your faithfulness in me, O God. Lord, I receive you and I love you. Thank you for loving me. And I pray that you will be the Lord of my life. And for I receive, Lord, the everlasting life through your name, O Jesus. Amen and amen. Ako na lang po yung mananalangin. Kahit po manatili po tayo nakatungo. Panginoong Diyos, dakila at tapat na Diyos, kami po ay lubos-lubos ang nagpapasalamat. Salamat po sa iyong mga salita na ipinagkaloob mo sa amin today. Thank you po sa lahat ng karunungan, sa wisdom, Lord, na kahit kailan hindi ko mararanasan kung wala ang iyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat po sa mga taong narito, sa aking mga kapatid, even sa mga kamag-anak namin na bumalik po muli dito sa lugar nito. Maraming salamat. I know, Lord, that you have wonderful plans ahead of us. And I know, Lord, that everything happens for a good reason. Lord, thank you dahil pinagsama-sama mo kami muli dito sa lugar na to, na bago pa man to dumating yung 2024, ay inihanda mo na po kami sa susunod na taon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na kahit kailan ay hindi mababayaran ng pera. Lord, I pray that may you help us and guide us every day. Dahil alam ko po, every day, nandyan yung tukso, nandyan yung panganib. But Lord, with you, we are protected. We are covered by the blood of Jesus. Lord, thank you. Sa iyo ang papurit pa sa salamat, ibinabalik namin. All blessings and all glory belongs to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you so much po sa ating preacher from Kalaka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan pa.
Kayo po ba'y na-bless? Sabihin mo nga sa katabi mo, Lordship lang yan. Sa nasa likod mo, Lordship lang yan. Lordship, ang ibig sabihin mo ng Lordship, ang Panginoon ang nagmamando ng ating buhay. Sometimes life can be exhausting, nakakapagod. Dahil sariling plano, sariling diskarte, sariling pagtsatsaga. Ikaw ang nag-iisip, ikaw ang gumagawa para sa iyong buhay. At nakakapagod yung ganung buhay. But if you will just allow the Lord to control you every day of your life, then life becomes a little bit easier, lighter, because the Lord is your Lord. Amen. Did you receive Jesus as your Lord today? Amen. If you do, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y dadako sa ating communion service. Alright. Thank you, Jesus. Sa Bible po ay may kwento na kung saan ang Diyos po ay naghahanda ng isang hapag para sa lahat ng bansa, sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao. At pag tayo po ay nasa piling na ng Diyos in the future, lahat po tayo ay sasalo sa Kanya sa iisang hapag. Ano po ang pinapakita sa atin ng iisang hapag na paparating? It only means na sa kaharian ng Diyos, mayroon pong pagkakapantay-pantay. It only means na sa kaharian ng Diyos, wala pong mayaman, walang mahirap, walang Pilipino, walang Chinese. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa Panginoon at lahat po tayo ay inaanyayahan niya na lumapit sa Kanyang hapag. Because of the death of Christ at the cross of Calvary, tayo pong lahat ay naging pamilya ng Diyos. Kaya kahit hindi mo kaipilido yung iyong katabi, pamilya siya. Kung meron kang katabi na hindi mo ano-ano, sige, tingnan mo sandali, sabihin mo sa kanya, kapamilya kita. Nasa likod mo, pakisabi sa kanya, kapatid mo ako. Baka naman kayo magulat. Magkakaiba tayo ng itsura, but we are one family of the Lord. At paano po yung naging posible? Dahil po sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ating pagkakaiba-iba ay habang buhay nang nawala. Amen? We have one Father, we have one Savior. His name is Jesus. Ang hawak po nating tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Nawasak sa krus ng Kalbaryo ang kanyang katawan upang ang ating mga hidwaan at pagkakaiba-iba ay tuluyan na rin mawasak. Tell someone beside you, this is the body of the Lord. It's broken for you because He loves you. And today, we are one family. Tanggapin po natin ang tinapay. Ang hawak po nating inumin ay simbolo naman ng dugo ni Kristo. Dahil po sa katawan ni Kristo at sa kanyang kamatayan sa krus, ang ating pong pagkakawatak-watak ay tuluyan ng winasak ng Diyos. Dahil naman po sa dugo ni Kristo, ang ating pong distansya sa Diyos, na ubod ng banal, ay nawala na rin. Pinalapit na tayo ng dugo ni Kristo. Inilapit ng dugo ni Kristo ang Diyos sa ating lahat. God is not far away. God is with us. And it is all possible because of the blood of Jesus. After this service, yung ilan sa inyo babalik sa trabaho. After this service, yung ilan sa inyo pupunta sa negosyo nila. And sometimes we feel so alone. Makiramdam natin tayo ay nag-iisa, walang karamay. But you see, the blood of Jesus has made it possible
na maramdaman po natin, we are not alone in this life. Mayroon tayong kasama every day of our lives, and it is all made possible because of the blood of Jesus. Tanggapin po natin ang inyong. Bago po natin likumin ang ating mga hawak, you see, ito po ang last Sunday ng 2023. At noong first Sunday ng 2023, ating pong dineclare that this is the year of family. Right? We have declared this is the year of Spirit-filled households. And so we do not want to end this year without praying for families. Kung kasama po ninyo ang inyong pamilya, I want you to gather around. Yakapin ninyo ang isa't isa. You see, we have an enemy. Meron po tayong kaaway na hindi nakikita, na ayaw sa kasal, ayaw sa pamilya, galit sa pamilya, at gagawin ng lahat para po mawasak ang bawat pamilya sa balat ng lupa. But the Bible says, greater is He that is in us than he who is in the world. And because of the blood of Jesus Christ, this enemy is forever defeated. Sige, yakapin po ninyo ang isa't isa. I want you to embrace one another. Pakisabi sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong nanay, tatay, I love you. Mommy, I love you, Daddy. We will pray for one another. Sige po, I want you to bless one another. This is a holy hour. This is a moment of miracle. This is a moment of healing, healing of relationships, healing of the mind, healing of the body. Thank you, Jesus. Kung meron po kayong katabi, hindi kasama ang pamilya, ay isama nyo na po sa inyong pamilya. I can see people na wala pong kasamang pamilya. And it's okay. It's okay. Isama po natin sila. Just tag them along. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless one another, bless one another, bless one another. Prophesy to one another. Speak God's heart to one another. Speak God's voice to one another. Deliver the message of the Lord to one another. Ask the Spirit a special word. Dear brother, dear sister, dear family, dear mom, dear dad. Speak long life. Speak healing. Speak strength. Speak wisdom. We rebuke the works of the evil one in the name of Jesus. The works that try to defeat and destroy every family, we rebuke you in the name of Jesus and by the power of the blood of the Lord. Hallelujah. Alright guys, just pray, pray, pray. Thank you, Lord.
pababayaan. Di mo kami pababayaan. Anumang pagsubok, ang dumaan, kami ligtas, at sa'yo'y mananahan, at sa'yo'y mananahan. Just receive from the Lord. Receive from the Lord. There is now an open heaven, and every kind of blessing is all around us. Receive wisdom, receive strength. At sa himig na hain, tanging dalangin. Take control of God. Full control, Spirit of God. Let us welcome the Holy Spirit. At sa himig na hain, tanging dalangin. Hallelujah! Kami kata at sa himig na hain, at sa himig na hain, tanging dalangin. Sabay-sabay kami katatuloy. Imaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Imaranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalamitan ay bumaba. Ito po ang ating dalangin ngayong 2024. At sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katatuloy, imaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Imaranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalamitan ay bumaba. Nasa mga kamay. Glorify you, Lord. We glorify you, God. Oh, lift your voice to the Lord. We welcome you, Lord. We welcome you in this place, oh Lord. Come on, just cry out to God. Just pour out your hearts to God. Oh, we worship you. We glorify you, Lord. We adore you, Lord. Oh, praise God. Glory and honor to you, Jesus. Glory and praises to you, oh God. Come on, clap your hands aloud. Hallelujah. And Lord, we receive all these things for 2024. Your blessing for every family. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Hallelujah.
Praise the Lord. So, blessing shout! Okay, mayatili po tayong nakatayo para po sa ating covenant. Hallelujah, thank you po. So, bago natin ilagay po natin yung ating mga kamay sa ating dibdib, sabihin po natin, I am chosen by God. I am chosen by God. I am for God alone. I am for God alone. Ako ay para sa Diyos. Ako ay para sa Diyos. Amen. Sige. Sa bilang po 3, sabay-sabay po natin sambitin ang ating pagpapasya. Nasabay na po ako, no? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay buta namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-sama lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Palakpakan po natin ang ating pagkakas. Makakaulo na po tayo lahat. Okay. So, kanina pa lang, no? Welcome na po ni Pastor. So, welcome po again, no? Meron pa po bang iba na hindi po nabanggit na first time po natin nakasama ngayong umaga? So, salamat po. Kami po ay masayang-masaya na kayo po ay aming nakasama ngayong araw na to. At nawa nga po yung ating New Year. Hindi lang po this coming January, the rest of the year and hopefully forever ay tayo po ay magkakasama na magkakapatid na nandito. Amen? So, hallelujah. So, adako na po tayo para po sa ating mga announcement. Okay po. Okay, meron po tayong Sunday School for kids for ages 3 to 11 years old. So, may sarili po silang pag-aaral. Bukod po dito, pwede po natin i-invite yung ating mga anak at encourage sila na makisali po para po sa ating Sunday School. Next po. So, meron po tayong weekly youth fellowship via Zoom. Every Saturday po ito, 8:30 p.m. So, napakabuti po ng Panginoon dahil meron po tayong internet, no? Nakakatulong po ito. So, in-adjust po 8:30. Siguro naman nandun na yung mga bata, no? Na in-adjust na kasi maalis sila ng 4 from the school, then tapos nagagala yung iba. So, ang Diyos ay napakabuti. 8:30 p.m. See you sa Zoom, no? Sa mga youth. Encourage po natin aming mga anak. So, Blessing in the Word Community, meron Sunday worship services po natin. 2. Sa morning po, 9 a.m. hanggang 11. Sa evening naman po, 7 hanggang 8:30 p.m. So, every Saturday po, meron din tayo sa Kalaka. Kung di po tayo makakadalo every Sunday, join! Every Saturday po, join tayo sa Kalaka. Dito na po, yung from Tagaytay, punta na po kayo dito ng mga 1 p.m. para po makasama kayo sa ating Kalaka. Amen. So, host a home prayer meeting for your family. So, meron tayong guide sa ating FB. So, pwede po natin gawin na pwede rin via Zoom kung gusto nating maka-join yung mga kapatid natin o kaibigan na nasa Batangas, no? So, wala nang talagang imposible sa bawat pamilya na magkaroon po tayo ng prayer meeting o pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga sarili-sariling tahanan. May guide na po tayo. Next one. Amen. So, purihin ng Diyos. Para naman po sa ating exhortation to give, si Sister Debbie. Thank you, Lord. Praise God. Isa nga pong mapagpalang umaga. Isa nga pong blessing shout. Ayun, talagang handang-handa naman kapatid ko sa pagbibigay. Bakit nga ho ba tayo nagbibigay? Sabi po doon, we give because God give. Si Lord po ang unang nagbigay. Sabi po doon sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, and whosoever believed in Him should not perish but have eternal life. So, si God po nung nagbigay, immeasurable. Yung ba? Biruin nyo, kaisa-isang buktong na anak ibinigay sa atin.
Sabi nga po, greatest gift yung ibinigay. Kaya kapatid, ngayong umabot na, habang hawak mo, yung sobrang ibibigay mo sa Lord, sabi nga, andoon yung pag-ibig. Amen po ba? Nagbibigay tayo, sabi nga doon, for God so loved the world. Mahal ni Lord ang sanlibutan, mahal ng Diyos yung mga tao. Kung kaya binigay niya si Kristo, tayo po, nagbibigay tayo kasi mahal natin si Lord. Nagbibigay tayo kasi mahal natin ang kapwa natin. Bakit po? Ang bawat sentimo na ibinibigay mo kapatid, isang araw mamalayan mo, katabi mo na yung kamag-anak mong malayo dyan. Naabot na ng salita ng Diyos. Tayo po yung mga kamay at paa ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay, maraming nararating na lugar para po masyaran ng gospel. Sabi po doon, yung pagbibigay ni Lord, have eternal life. Yung pagbibigay niya kay Jesus, di mo ba yun yung resulta sa bawat isa sa atin? Dati tayo spiritually bankrupt. Totoo yun. Tatandaan ko nung bago pa lang ako sa blessing, luhaan, payatot, ngayon, tabang-taba. O di mo ba? At noon po, talagang para bang nung time na yun, nung tayo po ay hindi pa natatanggap si Kristo, wala po tayong pagkakakilala noon, iba po ang pagpapala ng Lord. Ngayon, grabe. Pinunin nyo sa loob ng isang buong taon, kapatid, hinayaan ka ba ng Lord? Never, hinayaan ng Lord. Hindi lang po spiritually napunan tayo ng Panginoon dahil kay Jesus, kundi yung mga buhay natin. Kaya nga nakakapagbigay eh. Kasi pinagpala ka na ng Diyos. At po natin panghinayangan. Kasi sabi nga, yung uso ko ngayon, the best. Kailangan the best din yung kaya natin ibigay sa Lord. Amen? So sa pagkakataon po ito, muli po nating hawakan ang ating mga kaloob. Tayo po ay yumuko at tumigil. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat, O God, sa umaga nito. Salamat sa napakagandang mensahe na narinig namin. Lord, sa pagkakataon ito, Panginoon, salamat sa pribileyo, Panginoon, na kami ay makapagbigay sa iyong gawain. Dahil lahat ng ito, Panginoon, ay nagmumula rin sa iyo. Thank you, Lord. The best yung binigay mo sa amin. Greatest gift, Panginoon, si Jesus, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord, itong aming kaloob sa iyo, Lord, ito'y tanda ng pagmamahal namin sa iyo. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang aking mga kapatid, maging ang kanilang pinamilikitaan. Salamat, Panginoon, ngayong umaga, at muli po binabalik ko sa iyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bigay po tayo ng may nag-aalakan. Lagi
ating pong worship team. Talaga namang nakakaindang ang awitan ngayong umaga. Ay, kaya narinig ang awit na. Bagay na bagay sa'yo, kapatid. Praise the Lord. Amen. Tapos punit natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit, and the full blessings in the Word of God be yours this 2024. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you next Sunday. Dalawa na po ulit ang ating worship service.